Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nga ay tuluyan ng binuksan ng tatlong master ang Bamboo Mountain Worldlet gamit ang pinagsama-sama nilang mga enerhiya. At dahil sa kanilang ginawa ay tuluyan ng nagpakita at nabuksan ang pasukan patungo dito kung saan din sa pagkabukas nito ay agad na kumalat ang makapal na enerhiya na nagmula sa loob. Sa nakaraan din ay naganap ang isang hamon para sa ating bida gayong pinagbantaan ni Gao Zuan ang kanyang buhay. At maging si Zhao Sanshan ay ganun din ang ginawa. Samantalang di rin nagpauli sa pagbabanta ang mismong dapat ay kasamahan ng ating bida na disciple ng kanilang sect. At matapos naman ng mga ito ay tuluyan na ding pumasok ang ating bida sa Worldlet kasama si Han Yuer at ang pangako nila sa isa't isa na uubusin ang sinumang hangal na hamarang sa kanilang tagumpay. Sa ibaba kung saan makikita ang mga naiwan sa labas, ay makikita si Master Zuo Bufan na nakamasid. Sa isip niya, kung makaliligtas si Chen Feng sa mapanganib na pagsubok na ito, tiyak na magtatagumpay siya sa hinaharap. Kaya't buong pagnanais niyang winika, hayaan mong ako mismo ang maging saksi ng mismong kaganapan sa loob habang nakataas ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat, itinaas ng elder ang kanyang kamay na naglalagablab ng bughaw na enerhiya, at dahil dito ang bawat isa'y natahimik, ramdam ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, nagliyab ang bughaw na apoy mula sa daliri ng master, tila pinapanday ng langit mismo ang kanyang kapangyarihan habang may isinasagawang komplikadong teknik. Mula sa kanyang galaw, umusbong ang liwanag na humahati sa himpapawid, isang tandang walang makapapantay sa kanyang awtoridad, habang kalmado lamang sa pagsasagawa nito na para bang basic lamang sa kanya ang ganitong uri ng galaw. Matapos nito ay tuluyan na niyang sinabi ang huling salita upang buksan ang tila projector sa harap ng lahat kasabay ng napaka-seryusong ekspresyon sa mukha ni Master Bufan. At dahil nga dito ay tuluyan na nilang nakita ang tunay na loob ng Worldlet kung nasaan ang 30 na mga disciple at sa pangyayari ding ito ay mapapansin ang labis na pagkagulat at pagkamangha ng mga master na kasama nito habang sinasabihan lamang sila ni Master Bufan na samahan daw siyang manood ng mga kaganapan sa loob gamit ang tila projector na siya mismo ang lumikha. Habang sa kabilang banda naman ay mapapansin na di pa din nakakaligtas sa pagkamangha ang dalawang master mula sa Jingang sect at Qingmo. At sa isip-isip pa ni Master Chixia na di siya makapaniwalang nasaksihan niya ang special martial arts na sa alamat lamang mababasa, habang di naman makapaniwala ang hangal na si Master Li sa katotohanang may kakayanang gumamit ng ganito kahirap na teknik ang master ng Chen Yuan sect. Napapabulalas pa niyang sambit habang nakatulala na base pa lamang sa ganitong uri ng teknik ay masasabi niya talagang napakalayo ng agwat ng lakas at kaalam ni Master Bufan sa kanilang lahat. Sa kabilang dako naman ay makikita lamang ang hangal na si Ran Yuzo na nakangiti ng nakakaloko habang sinasambit sa kanyang isipan na sa wakas daw ay masasaksihan niya mismo kung papaano masasawi ang ating bida sa kamay ng ibang mga disciple. Alinsabay naman ito, biglang lumipat ang eksena sa loob matapos makapasok nina Chen Feng at Han Yuer ay sabay nga ding bumukas ang tila portal na ito sa itaas. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay tuluyan na din lumabas mula dito ang dalawa habang sabay nilang nasambit sa kanilang mga sarili ang may pagtatakang tanong sa kung ito na ba talaga ang Bamboo Mountain Worldlet. At habang sabay ngang nakatingin sa kabo o ang nakikita ng kanilang mata sa lugar ay nasambit din nilang pariho na talagang napaka nakakamangha ng isang worldlet at bukod pa dito ay nagtataglay din ito ng napakakapal na spiritual chi na kumakalat saan mang dako ng paligid. At dahil sa kanilang napagtanto ay agad ngang nakaisip ng magandang gawin ang dalawa kaya naman sabay nilang natawag ang pangalan ng isa't isa at sinabi na napakagandang mag-cultivate sa lugar na siguradong magpapataas ng kanilang level, habang di pa rin napapagtanto ang totoong nangyayari kung saan ay magkahiwalay pala sila ng lugar na pinagbagsakan matapos nilang pumasok ng sabay. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali dahil na din sa pagtuon nila ng atensyon sa isa't isa ay tuluyan na din nilang nabatid na di pala nila kasama ang isa't isa sa lugar dahilan upang labis silang mapabulalas habang naghahanapan at nagtatanong sa kung bakit di sila magkasama. At makalipas pa ng ilang sandali matapos mapagtanto ng dalawa ang totoong kaganapan ay agad silang napadamali para hanapin ang isa't isa gayong pinaghiwalay sila ng transportasyon ng lugar. Sambit pa ng dalawa habang mabilis na tumatakbo na kailangan daw nilang mahanap ang isa't isa para maprotektahan sa mga hangal na kasama nila sa loob ng worldlet na ito, at wala daw silang dapat masayang na oras upang di mahuli ang lahat.
Subalit habang tumatakbo ang dalaga patungo sa ating bida na may kaparihong iniisip ay bigla naman itong natigilan dahil sa kung anong kumuha ng kanyang atensyon na tila ba ay napakahalaga gayong di ito naiwasang di bigyang pansin ni Han Yor. At ito pala ay isang bungang kahoy na kahawig ng isang mansanas at tinatawag nga itong spirit nourishing fruit na agad ding nakilala ng dalaga at bukod pa dun ay alam din niya sa kanyang sarili ang kahalagahan nito kaya naman di niya naiwasang di ito pansinin. At habang kinukuha nga ito ni Han Yor na kilala naman nating patay gutom sa kayamanan ay nasambit nito ang kahalagahan ng bungang kahoy na ito kung saan ang spirit nourishing fruit daw ay may kakayahang makapagpatatag ng kaluluwa ng mga cultivator at mapalakas pang lalo ang sariling spiritual power ng sinumang nagmamay-ari nito. At sa ikalawang ang pagkakataon ay muli niyang inulit ang kanyang sinabi dahil sa labis na kasabikan kung saan nga ay napakaganda nito at napakahalaga para mapataas ang spiritual power ng magkokonsume ng spirit nourishing fruit. At dahil na nga din sa kahalagahan ng kayamanang ito ay napatalo na sa tuwa ang dalaga subalit tuluyan din lumitaw ang kanyang pagkapatay gutom kasabay ng paglitaw ng panso nito nang di niya namamalayan habang tuwang-tuwa lamang niyang sinasambit na napakaswerte daw niya gayong mukhang 500 taon na ang prutas na ito habang nakangiti din sa saya ang ibabang parte ng dalaga. Matapos niyang magdiwang ng bahagya ay agad din niyang itinago ng maayos ang kanyang nakuhang kayamanan at sinambit sa sarili na kailangan na daw niyang bumalik sa paghahanap sa ating bida para isagawa ang nasambit niya kaninang pagprotekta dito. Subalit di pa man lang ito nakakalayo ay muli na namang umiral ang pagkapatay gutom ng dalaga nang nagkita ito ng isang kayamanan na dahilan upang agad na nabaling ang kanyang atensyon dito at dali-daling kinuha ang nakita habang naglalaway at sinasambit na isa daw itong Moonlight Essence Ginseng. At habang masaya nga itong kinukuha ng dalaga ay nasambit pa niya na napakahalaga daw nito gayong masigit itong nagtataglay ng spiritual chi kaysa sa spirit nourishing fruit gayong may kakayahan nga daw ang ginseng na ito na direktahang makapagpaangat ng level ng sino mang makakuha. At habang kumikinang-kinang ang kanyang mga mata ay tinitigan pa niya ito ng malapitan kung saan nga ay tila may curty itong batuta ni Mang Kanor at nasambit ng dalaga na napaka-rare daw ng ganitong mga kayamanan lalo pa at napaka-dax nga nito. Sa pagkakataong ito ay tuluyan nang nakalimutan ni Senior Sister Han ang paghahanap sa ating bida gayong natabunan na ito ng kanyang kasiyahan dahil lamang sa mga pambihirang kayamanan na din ito kay Anga baliwalain, at makikita pa ito na napapasigaw sa tuwa na parang didilig ni Mang Kanor habang sinasambit sa sarili na uubusin daw niya ang lahat ng kayamanan sa Bamboo Mountain Worldlet. At habang sumasabog sa saya na parabang pinapasakan ni Mang Kanor ng mahiwagang batuta ay idineklara ni Han Yor na para lamang daw sa kanya ang lahat ng kayamanan sa maliit na mundong ito. Matapos nito ay makikita na nga ang patay gutom sa kigot na ito kung saan ay masaya pa nitong binabanggit ang pangalan ng mga bihirang kayamanan na kanyang nadidaanan na parabang kapatid nyo lamang sa probinsya na unang business lamang nakatapak ng kamay nilaan sa pagkabano. Namumula-mula at talaga namang kumikinang sa pagkahinog ang malapakwan, tila obos na tinawag nitong Simon Hai Saimi na dahan-dahan niyang inaabot na parabang nag-aani lamang ng kanyang mga pananim. Lumabas na talaga ang tunay na kulay ni Senior Sister Han gayong tuluyan na itong nasilaw ng napakadaming kayamanan na makikita sa paligid at makikita pa itong nagdi-delusion habang sinasabing napakayaman na daw niya ngayon at wala nang ubos ang kanyang swerte. At sa isang sandali ay bigla nitong naalala na tila may nakakalimutan daw sayang kung ano subalit di niya ito malinaw na maalala dahil sa distraction ng mga kayamanang nakakalat sa paligid ng kanyang ginagalawang lugar. At dahil na din sa di niya ito maalala ng tuluyan ay bigla niyang hinayla ang kanyang pisngi at iniukit sa kanyang sarili na di daw siya dapat nag-iisip pa ng kung ano na makakasira lamang sa kanyang ginagawang pangungulikta ng mga kayamanan gayong wala na daw mas mahalaga pa sa pagkulikta ng mga ito. At matapos nito ay nagpatuloy na ang hangal sa paglalakad habang napapakanta pa sa pagsasabing hinihintay daw siya ng mga kayamanan kaya naman kailangan na daw niyang kunanin ang mga ito. Samantala ay makikita sa kabilang dako ng Bamboo Mountain Worldlet ang ating bida na walang idea sa tunay na ginagawa ng dalaga at may pagkaseryusong nagdudumali habang sinasabi sa kanyang sarili na kailangan daw niyang bilisan gayong siguradong nag-aalala na sa kanya si Han Yor. Ipinakita pa ang iniisip ng ating bida kung saan makikita ang makabagbag damdaming pag-aalala ni Senior Sister Han sa kanya kahit na talagang malayo ito sa totoong ginagawa ng kigot na si Han Yor. At dahil na nga sa matinding pag-iisip ni Chen Feng na baka nagdidililyo na si Han Yor sa kahahanap sa kanya ay lalo nitong binilisan ang paghahanap sa babae habang may pagkaseryusong sinasabi na hahanapin niya ito ng mabilis.